Hello po sa lahat. So, ito na nga po. Naka-leave na ako ng mga panahon na to. Tapos, naka-local leave pala lang ako kasi wala pa akong mga ID po. Wala pa akong ID. So, hindi ako makagala sa ibang bansa like Italy. Basta mga Europe countries, pwede mo niyang galaan kung may ID ka na. Pero nag-local leave ako, nag-decide ako na mag-local leave para magpahinga, mag-chill at magmuni-muni. So, kaya ito yung ginawa ko muna ngayong araw. Naglakad-lakad kami sa may park sa Glabni po. Dito po yung mga puntahan or kitaan ng mga Pilipino. Isa rin to sa pinupuntahan ng mga Pilipino dito kasi landmark to, tapos yung pinaka-city, tapos malapit to sa main square, nalalakad lang siya, tapos malapit din sa tram or train dito. Ayan po yung train dumadaan dyan, tapos accessible lang po to sa amin sa accommodation, nilakad lang namin to actually. Nag-local leave muna ako kasi bago lang ako dito sa bansang Croatia. So, hindi muna ako uuwi ng Pilipinas kasi nga gawa ho nga ng cross-country ako. Kailangan ko pa pong magpa-verified ng contract ko. So, galing pa po pala ako ng Qatar. So, Qatar or all Middle East, yan po yung mga yung cross-country. So, kailangan po nating mag-verified muna ng kontrata para makabalik tayo dito. So, nag-decide ako na gagamitin ko muna sa local yung aking leave kasi nag-email yung agency na may kuan daw ako yung 7 araw. So, ginamit ko na siya, at least makapahinga ako, mag-chill at makapag-isip ako ng maayos. So, ayan po yung video sa Labni Photo. So, ayan po, ang ganda ng kuan nila dito. So, namulaklak na lahat. Tapos, nabuhay na po yung mga halaman na dati wala yan siya. Kasi nga, mag-spring na pala dito ngayon. So, magsa-summer na po. Patapos na po yung winter at saka spring. So, magsa-summer na. So, mga May siguro ang napakainit dito. Kasi ngayon yung parang may malamig-lamig pa na mga araw. Nag-change climate pa po. Tapos, ayan po dito yung Glabni Corridor. Tapos, yan. Diyan nag-antay ang mga tao or dito nagmi-meet up yung mga Pilipino kasi ito yung landmark po dito sa Croatia, yung pinaka-city. Meron din sa kabila yung main square, na lalakad din yun. Tapos dito rin sumasakay yung mga tao ng mga train. Tapos doon sa kabila may mga bus station po dito. So dito po dadaan yung mga tao. Actually, marami tayong mga pinagdaanan dito. Bilang isang OFW po, so para sa akin, hindi siya madali pero kailangan nating lumaban. Marami tayong mga problema na dumating sa family, sa trabaho, pero kailangan nating magpakatatag sa ating sarili. Kasi malayo tayo sa ating family, so kailangan nating tatagan yung sarili at manalig sa itaas para malampasan mo lahat yan, kasi hindi ka naman bibigyan yan ng mga problema na walang solusyon. Kaya tatagan lang natin yung ating loob, laban lang ika nga. Sa isa sa kalaban ng isang OFW po ay yung homesick po. So, totoo po talaga yan kasi pinagdaanan ko na yan dati at saka ngayon. So, hindi siya madali, pero kailangan mong magpakatatag sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa iyo kasi laban mo yan. Tapos, ikaw lang mag-isa dito. Siyempre, magpakatatag ka para sa pamilya mo at para sa future mo. Kaya, laban lang po tayo sa buhay.
Ang bawat OFW ay iba-iba po yung mga dadatnan or mai-experience sa pagdating mo kung saan ka mang bansa kasi iba-iba tayo ng kwento, iba-iba ng trabaho, so iba-iba tayo ng ma-experience. Kaya tataganan natin yung ating sarili at labanan para hindi tayo ma-homesick. Tapos ayan, kasama ko yung mga new friends ko. Ayan si MJ. Katarbaho ko yan, yung pinipicturean. Tapos yung nagpipicture, yung kakwarto ko na si Jason. Sa ibang hotel din siya nagtatrabaho. Pero same lang kami ng agency at saka yung company. Nagala-gala kami dito. Tapos pumunta kami doon. Nagpicture-picture sila. Tapos, kumain kami sa labas niyan para i-treat lang naman yung sarili namin. Kasi sa aming OFW, masaya na kami kahit isang buwan lang i-treat namin yung aming sarili. Like, kakain kami sa restaurant or bibili kami ng something na para sa amin. Masaya na kami. Kahit papano niyan, at least mabawas-bawasan yung stress namin, yung parang mag-chill, parang chill na namin yan dito, yung parang makapag-relax, at saka makapag-banding sa friends, at least hindi ka masyadong. So yan na naman yung aabangan nyo sa aking journey pa dito sa Croatia, kung ano pang magaganap, kung ano pa ang mangyayari. So mag-share lang ako dito kahit papano may mapulot kayo ng mga ideya or aral sa aking journey at saka ma-share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan dito sa bansang Croatia. Tapos ayan, nakita kami ni Aisa, si Aisa po. Yung kabatch ko po yan na yung katrabaho ko dati sa Dubrovnik, yung sa isla sa Dubrovnik na assign. Tapos ayan po yung mga halaman dito na mulaklak na at nag-bloom na lahat kasi nga pa summer na po. Tapos na po yung winter, patapos na po siya, nag-change climate na po. Tag-init na siya by next month, so i-share natin yan soon sa inyo kung ano pang mga ganap dito sa bansa na aking tinatarbahuan ngayon. Sa nagtatanong kung maganda ba yung Croatia, para sa akin maganda naman siya kesa nung sa Middle East ako, kasi nga yung kinonsider ko po dito is yung sahod po, kasi yung sahod ko dati naging times 2 siya dito. Tapos yung environment dito okay siya, para siyang Baguio lang. May mainit, may malamig, yung parang ganun, summer, basta okay siya dito. Pero yung kuan dito, yung mga transportation, pag nagtatrabaho ka na, wala po siyang kagaya sa Middle East na yung parang may bus kayo, yung door to door. Wala po dito. Maglalakad ka po, more on lakad po dito. So yan po yung kuan nyo sa sarili nyo na hindi siya madali dito kasi iba-iba po yung sitwasyon po. May malapit na trabahuan, may malayo. So yung transportation dito po is tram at saka bus. So minsan double ride ka, yung malayo yung trabaho sa accommodation mo. So syempre mag-a-adjust ka niyan. So advance ka ng mga oras mo para hindi ka malate sa trabaho. Yan po yung may mga advantage at saka disadvantage po sa Middle East at saka Europe. Yan lang po yung ma-share ko. Tapos sa sahod, okay naman po. Yung mga tao dito, mababait din naman sila. Basta iba siya sa Middle East. Kasi dito open country, kahit anong gawin mo, basta wag ka lang manakit ng ibang tao, so safe ka dito. Tapos okay naman dito, chill lang yung mga tao, environment. Tapos syempre alamin mo yung ina-applyan mo kung legit ba yan. Tapos alamin mo yung trabaho mo na papasok
napapasukin mo kasi baka pagdating dito ma-shock ka ba, parang ma-shock ka sa trabaho kasi dito parang walang chill dito sa trabaho. Pati mga supervisor, mga manager nagtatrabaho dito, parang walang boss dito, basta magtrabaho talaga dito kasi iba po yung culture ng Middle East at saka yung sa Europe po. Kaya ingat-ingat, God bless you everyone.